Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Daddy? Mang anak, huwag kayong magtakbuhan sa sala, mababasag ang... Napapikit si Bea. Florera! Tahimik. Tatlong maliliit na ulo ang dahan-dahang sumilip mula sa likod ng sofa. Nakatayo si Bea sa kusina. May hawak na sandok at nakapamewang. Sino may kasalanan? Sabay-sabay na tinuro ni na Silas at Isla si Javier. Napangangam bata. Traitors! Javier, Mommy, pakinggan mo muna ang side ko. May side pa yung nabasag na Florera? Opo, technically, hindi ko siya binasag. Talaga? Gravity! Napahawak sa noo si Bea. Lord, hindi naman ako humingi ng 3 abogado. Tumawa si Isla. Ngunit bago pa makapagsalita si Bea, may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Isang itim na luxury SUV. Napatingin siya sa bintana at biglang nawala ang ngiti niya. Parang huminto ang mundo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matangkad na lalaki ang bumaba. Dark trousers, puting polo. Nakatiklop ang manggas hanggang siko. Matigas ang panga at ang mga matang 7 taon niyang pilit na kinalimutan. Si Vincent. Nabitawan ni Bea ang sandok. Mommy? Hindi siya nakasagot. 7 taon. 7 napakahabang taon. At ngayon, nakatayo ang lalaking iyon sa labas ng bahay na parang multong bumalik upang singilin ang lahat ng sugat na pilit niyang pinagaling. Lumapit si Vincent sa gate. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya mukhang masaya. Sa katunayan, mukhang handa na siya makipagdigma. Ngunit bago pa makalabas si Bea, bumukas ang pinto. Hoy! Javier! Huli na. Tumakbo palapas ang 3 bata. Napatigil si Vincent nang makita sila. 3 batang nakatitig sa kanya. Napakunot ang noo niya. Si Silas ang unang nakapagsalita. Wait! Tinignan nito ang mukha ni Vincent. Pagkatapos ay tumingin kay Javier. Pagkatapos kay Isla. Parang may kinukumpara. At biglang nanlaki ang mga mata ni Isla. Daddy? Naniga si Vincent, pati si Bea. Isla, ngunit tumakbo na ang bata. Daddy! Niyakap nito ang mga hita ni Vincent, napaatras sa lalaki. What the? Sumunod si Javier. Daddy! At pagkatapos ay si Silas. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang malamig at kinatatakutang negosyanteng si Vincent Del Rio ay napalibutan ng 3 batang mahigpit na yumayakap sa kanya. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Ano? Tumingin siya kay Bea. Namumula mga mata nito. Bea, 7 taon. Ngunit ganun pa rin ang epekto ng boses niya. Huminga ng malalim si Bea. Hello Vincent. Tumingin muli si Vincent sa mga bata. Bakit nila ako tinatawag na daddy? Tumayo ng tuwid si Bea. At ano gusto mong itawag nila sa'yo? Tito Stranger? Bea, ano? Explain. Napangiti siya na mapait. Wow, 7 taon ka nawala tapos unang salita mo sa akin? Explain? Hindi ako pumunta rito para makipagbiruan. Sayang, kasi comedy show yung buhay ko. Bea, Vincent. Nagkatitigan sila. Parehong galit, parehong nasasaktan. Parehong may 7 taong halaga ng mga salitang hindi nasabi. Biglang hinila ni Javier ang pantalon ni Vincent. Daddy? Napatingin ito. Bakit? Masungod ka ba talaga? Napapikit si Bea. Javier. Ano? Curious lang. Napatingin si Vincent sa bata. Hindi. Parang oo. Napakagat sa labi si Bea para hindi matawa. Manas sa'yo. Bulong niya. Narinig yun ni Vincent.
At least hindi madaldal. Sumabat si Isla. Madaldal din daw po kayo, sabi ni Mommy. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Isla, tumingin si Vincent sa kanya. Talaga? Fake news. Mommy, sinabi mo nung isang araw. Children's snacks. Pero, now, nagkatinginan ng triplets. May tinatago si Mommy, bulong ni Javier. Obviously, sagot ni Silas. Naglakad papasok ang tatlo, naiwan sina Bea at Vincent, at biglang nawala ang comedy. Ano ko sila? Diretsong tanong ni Vincent. Napahigpit ang hawak ni Bea sa pinto. Anong klaseng tanong yan? Answer me. Ano gusto mong marinig? Ang katotohanan. Natawa siya ng mahina, ngunit walang saya iyon. Ngayon mo gusto marinig ang katotohanan? Bea. 7 taon, Vincent. Nanginginig na ang boses niya. 7 taon ako nagpalaki ng 3 bata. 3 sabay magkasakit. 3 kailangan pakainin. 3 unang hakbang na ako lang yung nakakita. 3 graduation sa preschool na walang tatay na nakaupo sa tabi ko. Natahimik si Vincent. Then answer me. Lumapit si Bea. Oo, anak mo sila. Parang may sumuntok sa dibdib ni Vincent. Tumingin siya sa loob ng bahay. Naroon ang 3. Nagsisiksikan sa bintana. Nakikinig. Agad silang nagtago nang mapansin niyang nakatingin siya. Bakit hindi mo sinabi? Nanlaki ang mata ni Bea. Hindi ko sinabi? Napatawa siya. Talaga? Wala ko natanggap mula sa'yo. Dahil hinarang ng pamilya mo. Natigilan siya. Ano? Tumawag ako. Nag-email, nagpadala ako ng sulat. Pumunta ako sa bahay niyo kahit buntis ako. Sinabi sa akin. Huminto si Vincent. Ano? Tumigas ang panga niya. Sinabi nilang may ibang lalaki ka. Namutla si Bea. At naniwala ka. May litrato. Ano litrato? May kayakap ka lalaki. Napapikit si Bea. At pagkatapos natawa siya. Hindi makapaniwala. Si Kuya Marco? Who? Pinsan ko. Natahimik si Vincent. Pinsan? Bakla pa. Napatitig si Vincent. Bea, may asawa siya lalaki sa Canada. Napahawak siya sa bewang. Congratulations, Vincent. Nagselos ka sa lalaking mas interesado sa abs mo kesa sa akin. Sa loob ng bahay, napalingon silang 2. 3 ulo ang mabilis na nagtago mula sa bintana. Napapikit si Vincent. Your children are listening. Our children. Tumama iyon sa kanya. Our. Muling tumingin si Vincent sa loob. Pagkatapos kay Bea. I want a DNA test. At doon tuluyang nawala ang ngiti niya. Ano? I need certainty. Namasa ang mga mata ni Bea, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya. Mapanganib. Sure. Nagulat si Vincent. Sure? DNA test? Lumapit siya hanggang halos magkadikit ang dibdib nila. Game. Tumingala siya. Pero kapag lumabas na ikaw ang ama, yes. Ipagdarasal mo DNA test lang ang problema mo. Threat ba yan? No. Ngumiti si Bea. Promise. At sinara niya ang pinto sa mukha niya. Napaatras si Vincent. Mula sa loob ay narinig niya sigaw ni Javier. Mommy, ang pogi ni Daddy, manahimik ka. Napangiti si Vincent. Isang napakaliit na ngiti. Ang una niya matapos sa maraming taon. Ngunit mabilis din yung nawala. Dahil hindi niya alam ng pagbabalik niya sa bahay na iyon, ay hindi lamang magbubunyag kung sino ang tunay na ama ng 3 bata. Mabubunyag din ito kung sino ang nagsinungaling, kung sino sumira sa kanila, at higit sa lahat, ang lihim na dahilan kung bakit halos gabi-gabi kapag tulog na mga anak niya, palihim na umiinom ng gamot si Bea, at kung bakit minsan kapag walang nakakakita, may dugo ang panyuyang mahigpit na itinatago. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ng umaga na makarinig si Bea ng sunod-sunod na katok. Kapag collector yan, sabihin niyo wala ako. Sambit niya habang nakadapa sa kama. Mommy!
Sigaw ni Isla mula sa sala. Si Daddy! Biglang bumukas sa mga mata ni Bea. Ha? Mabilis siyang pumangon. Naka-oversized shirt siya. Magulo ang buhok at may bakas pa ng unan sa pisngi. Pagdating niya sa sala, naroon si Vincent. Fresh, mabango. Naka-dark blue polo at mukhang isang CEO na naligaw sa bahay ng pamilyang naghahabol ng almusal. At may 2 maleta. Napatingin si Bea rito. Pagkatapos kay Vincent. Pagkatapos ulit sa maleta. Ano yan? Maleta. Alam kong maleta, hindi ako tanga. Good morning din. Bakit may maleta? Tahimik na pumasok si Vincent. Dito muna ako. Ha? Sabay-sabay na nagsigaw ng triplets. Yay! Si Bea lang ang hindi masaya. Sandali! Humakbang siya sa harapan ni Vincent. Who invited you? Mga anak ko. Hindi sila nagbabayad ng kuryente. Then I'll pay. Hindi rin sila yung may-ari ng bahay. Vincent raised an eyebrow. Technically, itinaas si Bea ang sandok na hawak niya. At subukan mong tapusin yung sentence na yan. Natahimik siya. Napatingin sa sandok. Are you threatening me with cookware? Depende. Sa? Kung gaano kakatigas sa ulo. Humagikik si Javier. Daddy, surrender ka na. Ginagamit din niyan sa ipis. Javier, ano? Totoo naman. Napatingin si Vincent kay Bea. I'm being compared to a cockroach. Mas mabilis tumakbong ipis. Napakagat sa labi si Vincent. Ayaw niyan tumawa. Kitang-kita ni Bea. Tumawa ka? Hindi. Gusto mong tumawa? No. Takot ka masira ang reputation mong masungit? I am not masungit. Sabay-sabay na sumagot ang 3 bata. Masungit ka! Natahimik siya. Napahalakak si Bea. At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik si Vincent, nakita niya itong tumawa ng walang pait. Napatitig siya. Magulo ang buhok ni Bea. Walang make-up, nakayapak, ngunit ganoon pa rin. Napakaganda. Mabilis siyang umiwas ng tingin. I'll stay until the DNA results arrive. Nawala ang ngiti ni Bea. Fine. Nagulat siya. Fine. Para pagkatapos lumabas ang resulta, wala ka ng dahilan para sabihin, nagsisinungaling ako. Lumapit siya. At may kondisyon. What? Itinuro ni Bea triplets. Kung gusto mong maging daddy ka. What does that mean? Ngumiti si Bea. Good luck ka. Pagkalipas ng 30 minuto, nagsisi si Vincent. Daddy, di ko makita medyas ko. Daddy, ayaw kainin ni Javier ang itlog. Daddy, hinila niya ang buhok ko. Hindi ko hinila. Sinungaling. Mommy! Tahimik na umiinom ng kape si Bea sa kusina. Lumabas si Vincent mula sa kwarto. May hawak na isang medyas. Bea. Yes? Nasaan ang kabilang pares ito? Di ko alam. You're their mother. Exactly. Humigop siya ng kape. Ngayon, ikaw naman. Bea. Daddy training. I'm running a multinational company. Congratulations. Itong 3 bata mas mahirap? Hindi nakasagot si Vincent. Ngumisi si Bea. Welcome to management. Maya-maya, lumabas si Isla. Magulo ang buhok. Daddy, tali mo nga ito buhok ko. Napatingin si Vincent sa ponytail holder. Parang bombang hawak niya. I don't know how. Nalungkot si Isla. Okay. Biglang nagbago ang mukha niya. Wait. Lumuhod si Vincent. Give me 5 minutes. Kinuha niya ang cellphone. Nag-search. How to make a ponytail. Nakita iyon ni Bea. Napangiti siya ng palihim. Makalipas ang 10 minuto, lumabas si Isla na may 2 ponytail. Hindi pantay. Yung isa mataas. Yung isa halos nasa tenga. Daddy? Bakit parang wifi ang tena ako? Nabulunan sa kape si Bea. Sorry. Tawang-tawa siya. Napatingin si Vincent sa ginawa niya. It's not that bad. Vincent, mukha siyang sasagap ng signal. Then fix it. No. Bea. Daddy training. Napabuntong hininga siya. Pero ngumiti si Isla at niyakap siya.
Okay lang, gusto ko. Natigilan si Vincent. Really? Opo, kasi ikaw yung gumawa. At biglang parang may humigpit sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang niyakap ang anak. Next time, I will do better. Tahimik na nakatingin si Bea. At sa sandaling yun, naalala niya ang lalaking minahal niya noon. Hindi ang malamig na Vincent na bumalik kahapon, kundi ang lalaking minsang nangako bubuo sila ng pamilya. Kinahapunan, may dumating na lalaki sa bahay. Bea! Napangiti si Bea. Adrian! Mula sa sala, napatingin si Vincent. Isang matangkad at maayos manamit na lalaki ang pumasok sa sala dalang grocery bags. Dinalang kita ng prutas. Di naman kailangan. Doctor's orders. Biglang tumigas sa mukha ni Bea. Mabilis siyang tumingin sa mga bata. Adrian. Napansin ni Adrian na babala. Ibig sabihin, doctor's orders dahil kailangan kong kumain na maayos. Lumapit si Vincent. And who's this? Napatingin si Adrian. And you are? Vincent. Natahimik si Adrian. Anong ah? Napakunot ang noo ni Vincent. May ibang Vincent? Sumingit si Bea. Unfortunately, isa lang. Ngumiti si Adrian. I'm Dr. Adrian Reyes, friend ni Bea. Doktor? Yeah. Mabilis na napatingin si Vincent kay Bea. May sakit ka? Wala. Masyadong mabilis ang sagot. Napansin niya yun. Ngunit bago pa siya makapagtanong, Mommy! Tumakbo si Javier. Tito Adrian! Niyakap nito si Adrian. Sumunod sina Isla at Silas. Nanigas sa mukha ni Vincent. Tito? Favorite namin siya! Masayang sabi ni Javier. Oh. Isang salita. Pero ramdam ni Bea ang lamig. Napangiti siya. Problem? None. Sure? Absolutely. Lumapit si Adrian kay Bea at hinawakan ang braso nito. You look pale. Agad na puntang tingin ni Vincent sa kamay ni Adrian. I'm fine. Did you take her? Vitamins? Putol ni Bea. Yeah, vitamins. Tumitig si Adrian sa kanya. Right. Tahimik si Vincent. May mali. Ramdam niya. Pero mas nangingibabaw muna ang isang emosyon na ayaw niyang pangalanan. Selos. Adrian, sabi ni Bea, dito ka na mag-dinner. Sure. No. Napatingin silang lahat kay Vincent. Umubo siya. I mean, kulang ang pagkain. Napatas ang kilay ni Bea. May 2 buong manok. I eat a lot. 2? Yeah. Napangisi si Bea. Selos ka? Vincent almost choked. What? Selos. Why would I be jealous? Lumapit si Bea. Ewan. Mas lumapit pa siya. Baka kasi may pogi. Isang hakbak. Mabait. Isa pa. Doktor. Halos magdikit na sila. Na malapit sa akin. Bumaba ang tingin ni Vincent sa labi niya. Napansin niyo ni Bea. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit hindi siya umatras. Problem, Mr. Del Rio? Mahina ang boses ni Vincent. Stop provoking me. Bakit? Bea. Hmm? Because you might not like what happens. Napalunok siya. Ano gagawin mo? Hindi sumagot si Vincent. Lumapit lang ng kaunti. Halos maramdaman na ni Bea ang hininga niya. At bago pa tuluyang mawalang kontrol nilang dalawa, sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo ang triplet sa pintuan. Nakangisi. Si Javier pang may hawak na cellphone. Kinuhanan mo kami? Tumakbo ang bata. Evidence! Javier! Hinabol siya ni Bea. Tawang-tawang mga bata. Naiwan sina Vincent at Adrian. Tahimik. Nagkatinginan. Friend lang kami. Sabi ni Adrian. I didn't ask. Your face did. I don't care. Sure. Naglakad palayo si Adrian. Pero bago tuluyang umalis. Vincent. What? Kung gusto mong malaman kung ano yung pinagdaanan ni Bea, huminto siya. Tigilan mong isipin kung paano ka nasaktan. Tumingin ito ng diretso sa kanya.
At simulan mong itanong kung paano siya nabuhay nang wala ka. Nawala ang selos sa mukha ni Vincent. Napatingin siya kay Bea. Hinahabol ito si Javier habang tumatawa. Ngunit ngayon, may ibang tanong nang bumabagabag sa kanya. Ano nga ba talaga ang pinagdaanan ni Bea? Gabi, may problema. Hindi. Bea, hindi. Wala ng ibang room. Sa sofa ka. Masakit ang likod ko. Mayaman ka. Bumili ka ng bagong likod. Napapikit si Vincent. Nasa pintuan sila ng dating kwarto nilang dalawa. Isang kama, isang kwarto. At 3 batang nagdesisyong doon matulog sa sala dahil gusto raw nilang magkaroon ng mommy and daddy bonding. Suspiciously convenient. Here children plan this. Our children. Exactly. Sasayig ka. Why me? Bahay ko to. Dating bahay natin. Dati. Fine. Kumuha si Vincent ng unan. Matutulog ako sa floor. Nagulat si Bea. Talaga? Yeah. Walang drama? Good night. Humiga siya sa sahi. Napatitig si Bea. Hindi niya inaasahan yon. Vincent, what? May extra blanket sa cabinet. Thanks. Humiga si Bea sa kama. Tahimik. Lumipas ang ilang minuto. Vincent, what? Gising ka pa? Hindi. Napangiti siya. Ang yabang mo pa rin. At ikaw madaldal pa rin. Tahimik muli. Hanggang sa mahinang sabi ni Bea. Bakit hindi mo ako hinanap? Hindi agad sumagot si Vincent. Hinahanap kita. Napalingon siya. What? After 2 years. 2 years? I found out my inconsistency sa mga sinabi sa akin. Bumalik ako. Umupo si Bea. Then? Wala ka na rito. Pinalayas ako ng nanay mo. Nanigas si Vincent. What? Hindi mo alam? Umiling siya. Sinabi niyang wala akong karapatang gamitin ang pangalan mo. Na kapag sinabi kong buntis ako sa mga anak mo, kakasuhan niya ako. Tumayo si Vincent. That's impossible. See? Tumawa si Bea na mapait. Hanggang ngayon, mas madali para sa'yo na paniwalaan silang lahat kesa sa akin. I'm not saying you're lying. Pero hindi mo rin ako pinaniniwalaan. Tumayo si Bea. Alam mo ba kung saan ako nanganak? Hindi siya sumagot. Public hospital. Namasa mga mata niya. 3 sanggol, Vincent. Humina ang boses niya. Takot at takot ako. Napayuko siya. Tuwing may inilalabas sa bata sa DR, iniisip ko sana nandito ka. Hindi makapagsalita si Vincent. Si Silas yung unang umiyak. Napangiti siya sa gitna ng luha. Si Javier ayaw umiyak. Kinailangan pa siyang tapikin ng ilang beses. Napatawa siya ng mahina. At si Isla, napahawak siya sa dibdib. Napakaliit niya. Lumapit si Vincent. Bea, don't. Ngunit nang tumulo ang luha niya, si Vincent mismo ang nagpahid nito. Tanigas si Bea. I'm sorry. Mahina, basag, hindi sapat. I know. Hindi may babalik ang 7 taon. I know. Hindi mabubura ang lahat. I know. Nagkatitigan sila. At sa unang pagkakataon, walang galit. Puro sakit lang. Dahan-dahang inilapit ni Vincent ang noo niya sa noo ni Bea. Hindi siya hinalikan. Hindi niya pinilit. Nanatili lang siyang ganoon. Malapit, mainit, pamilyar. I should have been there. Pumikit si Bea. Yes, I should have believed you. Yes. And if they're mine, biglang dumilat si Bea. Kapag anak mo sila, tumango siya. When the test proves they're mine, huminga siya ng malalim. I'll spend the rest of my life making up for every day I missed. Nanginginig ang labi ni Bea. Huwag kang mangako. Why? Dahil sanay na ako mabigo. Masakit yon. At alam ni Vincent, deserve niya yon. Biglang napahawak si Bea sa dibdib. Napansin niya. Bea, I'm fine. Ngunit namutla siya. Bea, umikot ang paningin niya. At bago siya bumagsak, nasalo siya ni Vincent. Bea! Nawalan siya ng malay sa mga bisig nito. Low blood pressure. Nasa sala si Adrian.
Nakahiga si Bea sa sofa habang nakaupo sa tabi niya si Vincent. That's all? Patigas ang tanong niya, hindi sumagot agad si Adrian. That's all she wants you to know. Napatingin si Vincent kay Bea. Meaning, Vincent. Vincent. Mahina ang boses ni Bea. Please, tubigas ang panga niya. Bea, you're hiding something. Hindi ngayon. When? Kapag kailangan na. Your health is not something you hide. Biglang bumukas ang pinto. Naroon ang 3 bata. Takot. Agad nagbago mukha ni Vincent. Lumapit si Isla. Mommy, mamamatay ka ba? Napatayo si Bea. No, niyakap niyang anak. No baby, hindi. Lumapit sina Silas at Javier. Promise? Napaluha si Bea. Promise. Nakatingin si Vincent. At doon niya nakita ang takot sa mukha ni Bea. Hindi simpleng pagod yun. May mas malalim. May mas mabigat. Maya-maya, nakatulog ang mga bata sa tabi ng kanilang ina. Lumabas si Adrian, sinundan siya ni Vincent. Tell me, I can't. I'm their father, and she's my patient. Napahigpit ang kamao ni Vincent. Is it serious? Tahimik si Adrian. Sapat na yun bilang sagot. Damn it. Vincent. Napatingin siya. Kung gusto mong tulungan siya, huwag mo nang dagdagan yung takot niya. Ano gagawin ko? Be there. That's it? Hindi. Tumingin si Adrian sa loob. Maniwala ka sa kanya. At umalis siya. Kinabukasan, dumating ang tawag. DNA results available. Tahimik ang buong bahay. Magkatabi si Bea at Vincent sa laboratory. 3 envelope, 3 pangalan. Silas, Javier, Isla. Hindi makagalaw si Bea. Kinuha ni Vincent ang resulta. Binuksan ang una. Probability of paternity, 99.99%. Pangalawa, 99.99%. Pangatlo, 99.99%. Tahimik. Napapikit si Vincent. 7 taon. 7 birthday. 7 Christmas. 7 Father's Day. Lahat nawala. Dahil naniwala siya sa kasinungalingan. Vincent, pagdilat niya, basa ang mga mata niya. At iyon ang unang pagkakataong nakita ni Bea na umiyak ang lalaking minsan niyang inakala. Walang kinatatakutan. Anak ko sila. Mahinang sabi nito. Sinabi ko naman, di ba? Anak ko silang 3. Tumango si Bea. Bigla siyang niyakap ni Vincent. Mahigpit. Hindi inaasahan. I'm sorry. Napatigil si Bea. I'm so sorry. Naramdaman niya ang luha ni Vincent sa balikat niya. Hindi ko alam. Vincent. 7 years, Bea. Humigpit ang yakap nito. Someone stole 7 years from me. At doon nagbago ang mukha niya. Mula sa lungkot, patungo sa galit, lumayo siya. Who? Ano? Who lied? Vincent. Tell me. Hindi na mahalaga. It's important to me. Bakit? Dahang-dahang tumingin si Vincent sa 3 resulta. Pagkatapos kay Bea. Because I'm done being the idiot in someone else's game. Kinuha niya ang cellphone. Someone destroyed my family. Tumigas ang boses niya. And I'm going to find out who. Hindi nila alam. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang matandang babae ang nakatanggap na rin ng tawag. Mama. Ano? Sir Vincent requested access to his old correspondence records. Nalaglag ang baso mula sa kamay nito. Anong records? Emails, letters, security logs, everything from 7 years ago. Namutla siya. Dahil alam niyang kapag nakita ni Vincent ang mga yon, malalaman nito hindi kailanman nagtaksil si Bea. Malalaman niyang dumating ito sa kanilang mansyon habang buntis. Malalaman niyang nagmakaawa ito. At higit sa lahat, malalaman niyang sarili niyang ina ang nagbayad upang burahin ang lahat ng ebidensyang nagpapatunay na hinahanap siya ni Bea.
At kapag nangyari yon, hindi na simpleng reunion ang mangyayari. Ganti na. Good morning mga anak. Tahimik. Nakatayo si Vincent sa kusina, nakangiti. Walang sumagot. Nakatitig lang sa kanyang triplets. Napakunot ang noon niya. Why are you looking at me like that? Si Javier ang unang nagsalita. May sakit ka ba? What? Umingiti ka. Nabulunan sa kape si Bea. Javier, Ano, kahapon parang gusto niyang idemanda lahat ng tao. Ngayon nakangiti. napailing si Vincent. Come here. Lumapit ang tatlo. Inilapag niya sa mesa ang DNA results. Confirmed na. Confirmed ano? Tanong ni Isla. Vincent swallowed na ibang ekspresyon niya. Nadadi niyo talaga ako. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, Alam namin! sabay-sabay silang tumalon sa kanya. Natawa si Vincent habang halos matumba. Daddy! Mahigpit niyang niyakap ang tatlo. Nakatingin lang si Bea. At kahit ayaw niya, namasa ang mga mata niya. 7 taon niyang inisip kung darating pa bang araw na yon, ang makita mga anak niyang yakap ng kanilang ama. Lumapit si Silas kay Bea. Mommy, Yes? bakit umiiyak ka? Hindi ako umiiyak. May luha. Pawis lang yan. Sa mata? Oo, advanced. Napatawa si Vincent, napatingin si Bea. Ano nakakatawa? You. Gusto mo bumalik sa abroad? Tumahimik agad siya. Good choice. Ngunit biglang nagsalita si Javier. Daddy? Yes. Ngayong confirm ka na, Daddy? Yes? Boyfriend ka na rin ba ni Mommy? Nabulunan si Bea. Ha? Tumawa si Vincent. No. Bakit? Javier? Saway ni Bea. Pero seryoso ang bata. Dapat boyfriend muna bago husband. Who taught you that? YouTube. Banned YouTube. Mommy! Lumapit si Isla kay Vincent. Daddy, ligawan mo si Mommy. Hoy! Para complete tayo. Tahimik si Vincent. Napatingin siya kay Bea na wala ang ngiti nito. Kids, sabi ni Bea. Hindi ganun kasimple. Bakit? Hindi niya alam ang isasagot. Si Vincent ang nagsalita. Because I hurt your mommy. Nagulat si Bea. Lumuhod siya sa harapan ng mga bata. At kailangan ko munang ayusin yon. Tahimik silang tatlo. Si Silas ang unang tumango. Okay. Vincent smiled. Okay? Pero mahirap ligawan si Mommy. Napatas ang kilay ni Bea. Excuse me? Maraming requirements. Like what? Tanong ni Vincent. Nagbilang si Javier gamit ang daliri. Flowers. Okay. Chocolate. Easy. Date. Sure. Massage. Napatingin si Bea. Javier? At kailangan pogi. Tumayo si Vincent. Done. Napanganga si Bea. Wow! What? Confidence. Ngumiti siya. May dahilan. Vincent. Bea. Nagkatitigan sila. At biglang naramdaman nilang lahat ang chemistry. Hanggang sa sumigaw si Javier. Kiss! Javier? Tumakbo ang bata. Kinahapunan, ibang Vincent nang nakaupo sa opisina. Wala ang ngiti. Wala ang lambing. Nasa harapan niyan dating head of security ng Del Rio Mansion. Mr. Ramos. Sir, 7 years ago, may babaeng pumunta sa bahay namin. Namutlang matanda. Sir, pregnant. Tahimik. Her name was Bea Montero. Napayuko ito. Yes, sir. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Vincent. So, she came. Opo. How many times? Hindi agad sumagot. How many? 4 times. Napapikit si Vincent. 4. 4 na beses. And, hindi po siya pinapasok. Whose order? Tahimik. Mr. Ramos. Your mother, sir. Napaigpit ang kamao ni Vincent. What else? May mga sulat po. Napatingin siya. Letters? Yes. Nasaan? Pinapakuha po ni Madam. And you gave them to her? Trabaho ko po yun. Tumayo si Vincent. Do you know what was inside those letters? No, sir.
I do. Kinuha niyang isa sa mga na-recover na scan document. Binasa niya. At sa bawat salita, parang hinihiwan dibdib niya. Vincent, hindi ko alam kung matatanggap mo to. Buntis ako. Hindi isa. 3 anak natin. Hindi kita hinihinga ng pera. Gusto ko lang malaman mong magiging ama ka na. Napahinto siya. Hindi niya kayang ituloy. May isa pang sulat. Binuksan niya. Vincent, malapit na ako manganak. Natatakot ako. Kahit galit ka sa akin, sana makausap kita kahit isang beses. Kung ayaw mo sa akin, tatanggapin ko. Pero sana wag mong itakwil ang mga bata sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Pumikit siya. Damn. Umupo siya. 7 taon siyang naniwalang iniwan siya ni Bea. Samantalang si Bea, nagmakaawa lamang na makausap siya. Sir, Tumingin si Vincent. give me everything. Sir, every CCTV backup, every visitor log, every employee who was working there. Tumigas sa mukha niya. Walang buburahin. Nang gabing yun, umuwi siya ng tahimik. Nasa kusina si Bea. Nagluluto. Lumapit siya. Bea, Hmm? I found the letters. Tumigil ang kamay nito. Tahimik. Which ones? All of them. Hindi lumingon si Bea. Okay, That's all. anong gusto mo gawin ko? Why didn't you tell me? Bigla siyang humara. Sinabi ko. I mean, when I came back. Para saan? Para malaman ko. Bakit kailangan kong patunayan ulit ang sarili ko? Natahimik siya. Lumapit si Bea. Vincent, pagod na pagod ako magpaliwanag. Nanginginig ang boses niya. 7 taon kong kinumbinse ang mga anak natin na hindi sila iniwan ng daddy nila. Napatingin siya. Ano? Sinabi ko nagtatrabaho ka abroad. Why? Anong gusto mo sabihin ko? Tumulo ang luha niya. Na baka ayaw sila ng tatay nila? Bea, Tuwing birthday nila, nagtatanong sila kung tatawag ka. Napahawak siya sa dibdib. Tuwing Father's Day, gumagawa sila ng cards. Napaiyak na siya. At alam mo kung ano ginagawa ko? Umiling si Vincent. Itinatago ko. Nabasag ang boses niya. Dahil wala akong mapadalhan. Hindi na nakatiis si Vincent. Niyakap niya si Bea. Mahigpit. I'm sorry. Galit na galit ako sa'yo. I know. Ang yabang mo. I know. Masungit. I know. Napakagwapo mo pa. Nakakainis. Natigilan siya. Ano? Napaatras si Bea. Wala. You said I'm handsome. Hindi. I heard it. Hallucination. Ngumiti si Vincent. You still find me attractive. Mas gusto ko pang yakapin yung poste. Lumapit siya. Really? Yes. Then why are you blushing? Mainit eh. Naka-aircon. May lagnat ako. Inilapit ni Vincent ang mukha. Bea, Ano? stop running. Biglang nawala ang biro. Napatingin siya sa mga mata nito. Hindi ako tumatakbo. You are. Vincent. I lost 7 years. Hinawakan niyang pisngi ni Bea. I don't want to lose another 7 pretending I don't still feel something for you. Napigil ang hininga niya. Doon. Why? Dahil hindi ko alam kung kaya kitang pagkatiwalaan ulit. Then don't. Napakunot ang noon niya. What? Not yet. Dahan-dahang naplos si Vincent ang pisngi niya. Hayaan mong paghirapan ko. At sa pagkakataong iyon, si Bea ang unang umiwas. Dahil alam niyang kapag nanatili siyang nakatingin sa mga mata ni Vincent, baka makalimutan niyang galit pa siya. Sabado, lumabas si Bea mula sa kwarto. Napahinto si Vincent. Simple lamang ang suot niya. Isang magandang dress, buhok na maluwag at kaunting make-up. Pero para kay Vincent, parang bumalik siya 7 taon. Stop staring. I wasn't. 3 minuto ka nang hindi kumukurap. I was thinking About? how beautiful you are. Natigilan si Bea. Diretso, walang biro. Napainit ang pisngi niya. Bolero. I'm serious. Mas delikado. Lumabas ang triplets. Ready!
Napakunutan noon ni Bea. Bakit kayo bihis? Date natin. Natin? Gumiti si Vincent. Yeah, I invited them. Vincent? What? Akala ko tayong dalawa lang. Biglang umisi si Vincent. So, you were expecting a date? No, you just said shut up. Tumawa siya. Sa restaurant, magkatabi sina Bea at Vincent. Sa tapat nila ang triplets. Parang interview panel. Daddy, sabi ni Silas, anong intention mo kay mommy? Napababa ang tinidor ni Bea. Anak, Serious intentions. diretsong sagot ni Vincent. Napatitig si Bea. Si Javier naman. Magkano sweldo mo, Javier? What? Important? Natatawan sumagot si Vincent. Enough. May bahay? Yeah. Kotse? Yes. Marunong magluto? Natahimik. Umiling si Bea. Rejected. Wait. Napatawa mga bata. Lumapit si Isla. Daddy, mahal mo si Mommy? Biglang natahimik ang mesa. Nawala ang biro sa mukha ni Vincent. Napatingin siya kay Bea. Hindi makatingin ng diretso si Bea. Isla, sabi niya, kumain ka na. Pero hindi umiwas si Vincent. Your mommy was the first woman I ever loved. Dahan-dahang napatingin si Bea. And? Tanong ni Isla. Huminga siya. And maybe, Tumingin siya diretso kay Bea. I never really stopped. Tumigil ang mundo ni Bea. Vincent, I'm not asking you to answer. mahinang sabi nito. I just don't want to lie anymore. Tumahimik ito. Sa ilalim ng mesa, hinanap ng kamay ni Vincent ang kamay niya. Hindi niya hinawakan agad. Hinintay niya. At nang hindi ito inilayo ni Bea, sa kanya marahang hinawakan. Mainit, mahigpit, pamilyar. Napangiti si Isla. Kinikilig ako? Nabulunan si Bea. Pagkatapos ng dinner, nakatulog ang 3 bata sa sasakyan. Pagdating sa bahay, isa-isang binuhat ni Vincent ang mga ito papasok. Una si Isla, sumunod si Javier, at sa huli ay si Silas. Tahimik na nakatingin si Bea. Nang maihiga ang lahat, lumabas si Vincent. Thank you. For what? For tonight. Lumapit siya. You enjoy it? A little. A little? Okay, medyo. Medyo? Vincent, tumawa siya. Tahimik silang nagkatitigan. Unti-unting nawala ang ngiti. Bea, Hindi siya umatras. Dahan-dahang hinawakan ni Vincent ang bewang niya. Binigyan siya ng sapat na oras para tumanggi. Hindi siya tumanggi. Lumapit siya. Halos magdikit ang kanilang labi. tell me to stop. Bulong nito. Hindi makapagsalita si Bea. Bea, Ayoko. Napatigil siya. ayaw mo. Ayokong tumigil ka. At doon siya hinalikan ni Vincent. Mahina muna, maingat, parang humihingi ng pahintulot sa bawat segundo. Ngunit nang kumapit ang kamay ni Bea sa polo niya, lumalim ang halik. 7 taon ng galit, 7 taon ng pangungulila, 7 taon ng mga tanong. Lahat tila sumabog sa iisang sandali. Napahawak si Bea sa batok niya. Mas inilapit siya ni Vincent hanggang sa biglang. Naghiwalay sila. Nasa hagdan si Javier. May cellphone. Evidence number 2. Javier! Tumakbo ang bata. Napahawak sa mukha si Bea. Oh my gosh! Tawan-tawa si Vincent. Your son. Your son! Kinabukasan, dumating ang hindi inaasahang bisita. Isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba ang eleganteng babae. Doña Regina del Rio, ina ni Vincent. Nang makita siya ni Bea mula sa bintana, nanlamig ang buong katawan niya. Napansin niyo ni Vincent. What's wrong? Hindi sumagot si Bea. Bumukas ang pinto. Pumasok si Regina. At unang nakita ang triplets. Namutla siya. My God! Tumayo si Vincent. Mama. Vincent, we need to talk. No. Nagulat ito. Excuse me? Dito tayo mag-uusap. Napatingin si Regina kay Bea. You. Pumakbang si Bea. Yes, me. You've caused enough trouble. Natawa si Bea. Wow,
7 years later, ako pa rin? Bea, Babala ni Vincent. No! Humarap siya kay Regina. Matagal akong nanahimik. Because you knew your place. Nawala ang ngiti ni Bea. My place? Yes, Mom. Stay out of this, Vincent. At doon tuluyang sumabog si Bea. Hindi. Napatingin silang lahat. Hindi na ako tatahimik. Lumapit siya kay Regina. 7 taon na nakararaan nang pumunta ako sa bahay niyo. Tumigas sa mukha ng matanda. Buntis ako. Tahimik. Humingi lang ako ng pagkakataong makausap ang anak mo. Bea, Pero anong ginawa mo? Nanginginig ang kamay niya. Tinawag mo akong pokpok. Mom, Nanlaki ang mata ni Vincent. Sinabi mong baka hindi kay Vincent ang anak ko. Namumula na mga mata niya. Sinabi mong mas mabuting mawala na lang sila kaysa dali ng apelidong Del Rio. Napatingin si Vincent sa ina. did you say that? Vincent, she was manipulating, did you? Tahimik. Sapat na yon. Tumawa si Bea na mapait. At ngayon bumalik ka. Lumapit siya. Pero may difference. What? Ngumiti si Bea. Hindi na ako yung buntis sa babaeng umiiyak sa gate niyo. Tumayo siya ng tuwid. Ako na nanay ng 3 batang pinoprotektahan ko nung wala kayong tulong. At tinuro niyang pinto. So kung pupunta ka rito para insultuhin ako, lumakas ang boses niya. Lumabas ka sa bahay ko. Nanlaki ang mata ni Regina. You dare, yes! Biglang tumayo si Vincent sa tabi ni Bea. And she's not asking twice. Napalingon si Bea. Vincent, tumingin siya sa ina. Leave. Pinipili mo siya kaysa sarili mong ina. No. Lumapit si Vincent. I'm choosing the truth. Namutla si Regina. You don't know everything. Then tell me. Tahimik. Tell me why you destroyed her letters. Nanlaki ang mata nito. How did you? Tell me why you paid employees to lie. Vincent, And tell me why you sent me photographs of Bea with a man you knew was her cousin. walang makapagsalita. Tumingin si Vincent sa ina. At ang sakit sa mukha niya ay mas malalim kaysa galit. Yun yun. Mahina. Yun yun. Yeah, you knew she was pregnant. Son, You knew I had children. napaluha siya. And you let me miss 7 years. Ginawa ko yun para sa'yo. No! Malingaw-ngaw ang sigaw niya. Lumabas ang triplets. Napalingon si Vincent. At agad siyang kumalma. Lumapit si Isla. Daddy, lumuhod siya. It's okay, baby. Tumingin si Isla kay Regina. Sino siya? Hindi nakasagot si Vincent. Si Bea ang marahang nagsabi. Lola niyo. Ngumiti si Isla. Lola! Ngunit hindi gumalaw si Regina. At nakita yun ni Vincent. Ang sariling anak niyang nakangiti sa lola. Habang ang ina niya ay nakatitig dito na parang problema. Tumayo siya. Leave. Vincent! Before I forget you're my mother. Tahimik na umalis si Regina. Ngunit bago sumakay, lumingon siya kay Bea. At sa tingin nito, malinaw ang mensahe. Hindi pa ito tapos. Kinagabihan, tahimik ang bahay. Natutulog ng triplets. Nasa balcony si Bea. Lumapit si Vincent. Okay ka lang? Sanay na ako. Hindi mo dapat kailangang masanay. Tahimik siya. Tumabi si Vincent. Thank you for standing up to her. You should have someone standing beside you 7 years ago. Napatingin si Bea. I didn't. I know, Dahan-dahang inawakan ni Vincent ang kamay niya. but you do now. Naramdaman ni Bea ang pagkapli sa mga mata. Vincent, Yes? paano kung huli na? Napakunot noon niya. What does that mean? Umiling si Bea. Nothing. Biglang napahawak siya sarili. Bea? Nahilo siya. Bea! Nasalo siya ni Vincent. At pagkatapos, umubos siya. 1 beses, 2, 3. Tinakpan niyang bibig gamit ang kamay. Nang alisin niya, may dugo. Nanigas si Vincent. Bea! Namutla siya. It's nothing. Nothing?
Vincent, hospital, now! No, I'm not asking. Hindi pwedeng maiwan ang mga bata. I will call Adrian. Vincent! Binuhat siya nito. Ibaba mo ako! No! Kayang-kaya ko maglakad. You almost collapse. Hindi ibig sabihin kailangan mo akong buhatin. Stop fighting me. Natural akong palaban. Bea! Ano? Biglang tumigil si Vincent. Nanginig ang boses niya. I'm scared. Natahimik siya. Hindi galit ang nasa mukha nito. Takot. Tunay na takot. Please, mahina. Just this once. Don't fight me. At sa unang pagkakataon, sumuko si Bea. Ipinatong niyang ulo sa dibdib nito. Makalipas ang 1 oras, nakatayo si Vincent sa hallway ng ospital. Nasa harapan niya si Adrian. Tell me the truth. Tahimik ang doktor. Adrian. I need Bea's consent. Lumabas si Bea mula sa examination room. Maputla. Sabihin mo na. Napalingon si Vincent. Bea. Pagod na ako magtago. Lumapit siya. May problema ako sa dugo. Namutla si Vincent. What kind of problem? Huminga ng malalim si Bea. Matagal na. Gaano katagal? 2 years. 2. Napaatras siya. 2 years? Tumango si Bea. May treatment. Then I will get it. Vincent, Best doctor, Singapore, America, Europe, wherever. listen to me. No! Vincent, I have money. tumulo ang luha niya. For once, let it be useful. Hindi pera ang problema. Then what? Takot ako. Doon siya natigilan. Umiyak si Bea. Takot akong sumailalim sa mas agresibong treatment. Why? Dahil paano kung hindi kayanin ang katawan ko? Napahikbi siya. Paano mga bata? Lumapit si Vincent. May ako. Umiling siya. 7 taon kang wala. I know. Hindi ko alam kung kaya kong... Then watch me. Hinawakan niya mukha ni Bea. Watch me stay. Vincent. Watch me wake up every morning and make their breakfast. Napangiti si Bea sa gitna ng luha. Hindi ka marunong magluto. I will learn. Nasusunog mong itlog. I will buy a fire extinguisher. Napatawa siya. Idiot. You're idiot. Natahimik si Bea. Dahan-dahang inilapit ni Vincent ang noo sa kanya. Hindi kita iiwan. Don't promise. I will prove it. At marahan niyang hinalikan ang noo niya. Hindi ka lalaban mag-isa. Napapikit si Bea. Sa unang pagkakataon, matapos sa maraming taon, pinayagan niyang may ibang humawak sa bigat na matagal niyang pasan. Ngunit habang magkayakap sila, tumunog ang cellphone ni Vincent. Isang mensahe mula sa investigator. Sir, we found something. Pinuksan niya at naniga sa mukha niya. May bank records, payments, names, dates, at isang pangalang hindi niya inaasahan. Hindi lamang palang kanyang inansangkot, may isa pang taong tumulong para paghiwalayin sila. Isang taong matagal nang malapit kay Bea. Isang taong pinagkatiwalaan nitong tulungan siya nung buntis siya. At ayon sa records, tumanggap ito ng malaking halaga mula sa pamilya Del Rio. Napatingin si Vincent kay Bea. What's wrong? Hindi siya sumagot. Dahil ang pangalang nasa screen ay maaaring mas makasakit kay Bea kaysa sa lahat ng ginawa ng kanyang ina. Marian Montero, ang sariling nakatatandang kapatid ni Bea. Marian, mahinang sambit ni Bea. Hindi agad sumagot si Vincent. Nakatayo sila sa hallway ng ospital habang mahigpit itong hawak ang cellphone. Vincent, lumapit si Bea. Anong meron kay Ate Marian? Napapikit siya. Gusto niyang itago muna. Pero sawa na silang dalawa sa mga sekretong sumisira sa kanila. Iniabot niya ang cellphone. My payments. Kinuha ni Bea. Tinitigan ang screen. May 3 bank transfers. Isa bago manganak si Bea, isa pagkatapos ng panganganak, at isa'y makalipas ang 6 na buwan. Namutla siya. No, Bea. no, umiling siya.
Hindi. May records. Hindi pera yan. Bea, Baka loan, baka bayad, baka... galing sa private account ng nanay ko. Natahimik siya. Unti-unting nanginig ang kamay niya. Hindi. Mahina na ngayon. Hindi galit. Parang batang ayaw maniwala. Si ate ang kasama ko noon. Napatingin siya kay Vincent. Siya nagatid sa akin sa ospital. Namutla rin si Vincent. She knew? She knew everything. Napaluha si Bea. Alam niya kung gaano kita hinahanap. Napahawak siya sa bibig. Siya pa nagsasabing huwag ako mawala ng pag-asa. Bigla niyang ibinalik ang cellphone. Uuwi tayo. What? Ngayon. Bea, you just came from examination. Vincent, matigas ang tingin niya. Uuwi tayo. Makalipas ang isang oras, nakatayo sila sa harapan ng bahay ni Marian. Mommy? Napalingon si Bea. Kasama nilang triplets dahil walang mapag-iiwanan. Bakit parang gusto mong manapak? Tanong ni Javier. Napahawak sa noo si Bea. Hindi ako mananapak. Tumingin si Vincent. Sure? Depende. Bea, Joke lang. Binuksan ni Marian ang pinto. Napatigil ito na makita sila. Bea? Ate? Napatingin siya kay Vincent. Vincent? Marian. Tahimik. Ramdam ang tensyon. Ngumiti si Marian ng pilit. Pasok kayo. Hindi gumalaw si Bea. Ate? Magkano? Nawala ang ngiti nito. Ano? Magkanong halaga ko? Bea, magkanong halaga ng 3 anak ko? Namutla si Marian. Napatingin sa mga bata. Hindi natin dapat pag-usapan dito. Bakit? Nanginginig na ang boses si Bea. Nahihiya ka? Bea, please. Sumagot ka! Tahimik. Kinuha ni Vincent ang printed bank records mula sa envelope. Inilapag sa mesa. 3 transfers. Hindi makatingin si Marian. Explain. Vincent, hindi mo naiintindihan. Then help me understand. Mahigpit ang kamao nito. Bakit binayaran ka ng nanay ko? Tahimik. Hanggang sa umiyak si Marian. Dahil wala tayong pera. Napaatras si Bea. What? Wala tayong pera noon. Anong koneksyon noon? May utang si Papa. Natahimik si Bea. Anong utang? Malaki. Napatingin si Marian sa kanya. Gambling. Nanlaki ang mata ni Bea. Hindi ko alam. Exactly. Humagulgol si Marian. Dahil ako ang nag-aayos. Napayuko siya. Sinisingil tayo, pinagbabantaan tayo. Then bakit hindi mo sinabi sa akin? Buntis ka ng triplets. Hindi ibig sabihin ibebenta mo ko. Tumayo si Marian. Hindi kita ibinenta. Then anong tawag mo dito? Tinuro niya records. Tinanggap mo ang pera. Oo. Napahiyaw si Marian. Tinanggap ko. Tahimik ang lahat. Pati ang triplets. Napapikit si Mariana. Pero hindi ko alam na mawawala si Vincent ng 7 taon. Napatawa si Bea. Mapait. Talaga? Sinabi sa akin ni Doña Regina na saglit lang. Anong saglit? Na kailangan lamang ilayo si Vincent hanggang matapos ang gulo. Anong gulo? Nanginginig ang labi ni Marian. Hanggang mga naka. Napatigil si Vincent. And then, tuturuan ka raw niyan tumayo sa sariling paa. Bibigyan ka ng pera. Natawa si Bea. Pera? Tinatanggihan mo lagi ang tulong nila. Dahil ayokong bilhin nila ako. Alam ko. Hindi mo alam. Umiiyak na si Bea. Kung alam mo, hindi mo sana ginawa. Lumapit si Vincent kay Bea. Hinawakan ang likod nito. Bea. Hindi. Umiling siya. Hayaan mo ko. Tumingin siya kay Marian. Alam mo ba kung ilang gabi akong umiiyak sa tabi mo? Tahimik si Marian. Ilang beses kitang tinanong kung bakit hindi sumasagot si Vincent. Napahikbi siya. At lagi mong sinasabi. Nanginginig ang boses niya. Baka kailangan lang niya ng oras. Tinakpan ni Marian na mukha. I'm sorry. Hindi sapat. I know. Hindi. Tumigas ang tingin ni Bea. Hindi mo alam. Lumapit siya. Dahil hindi lang boyfriend ang kinuha niya sa akin. Tinuro niya ang triplets. 3 batang lumaking walang ama. Tahimik. At si Vincent, napatingin siya dito.
Pitong taon niyang hindi alam na may mga anak siya. Napaluha si Vincent. Si Marian ay halos hindi na makatingin. Mag-sorry ka sa kanila. Napataas sa mukha nito. What? Hindi sa akin. Tinuro ni Bea ang triplets. Sa kanila. Dahan-dahang lumuhod si Marian. Silas. Napayuko ito. Javier. Umiiyak. Isla. Lumapit si Isla. Tita, bakit ka umiiyak? Tuluyang napahagulgol si Marian. Dahil may ginawa ako masama sa mami niyo. Tahimik ang mga bata. Sorry. Mahina. Sorry dahil naging tuwag ako. Si Javier ang una nagsalita. Hindi ka na ba magiging masama? Napatawa si Marian sa gitna ng luha. Sana hindi na. Tumingin si Silas kay Bea. Mommy? Yes? Papatawarin mo siya? Natahimik si Bea. Hindi ko alam. At iyon ang pinakatotoo niyang sagot. Kinabukasan, nasa opisina si Vincent. Nasa harapan niyang abogado niyang si Attorney Mateo Cruz. May sapat ba tayong ebidensya? Yes. Fraud? Potentially. Obstruction? Possible. Coercion? Depende sa testimonies. Tahimik si Vincent. Gusto kong ilabas lahat. Publicly? Yeah. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Bea. Hindi. Napatingin sila. Bea, hindi mo ilalabas lahat. Tumayo si Vincent. Why? Dahil may mga bata. Anong koneksyon? Apelyido nilang Del Rio. Natahimik siya. Lumapit si Bea. Kapag ginawa mong public circus to, sila rin yung masasaktan. Then what do you want? Umupo siya. Evidence. Meron tayo. More. Napakunatan noon ni Vincent. Anong balak mo? Ngumiti si Bea. At kilala ni Vincent ang ngiting iyon. Mapanganib. Hindi ako naging single mother ng triplets para lang matutong magpalit ng diaper. Napangiti si Attorney Mateo. I'm listening. Gusto ko malaman lahat ng taong binayaran. Then, gusto ko malaman kung may ibang ginawa ng ganitong pamilya mo. Napakunatan noon ni Vincent. What? Powerful families don't usually do this once. Natahimik siya. May punto. Then kapag kumpleto na, ngumiti si Bea. Saka tayo gagalaw. Legal? Of course. Nagtaas ng kilay si Vincent. Sure. Vincent. Yes? May sakit ako. Hindi ako tanga. Napatawa si Mateo. She's scary. Vincent smiled. Tell me about it. Napalingon si Bea. Narinig kita. Good. Paglabas sila ng office, tahimik si Vincent. Ano? Nothing. May iniisip ka. Marami. Isa-isahin mo. Huminto siya. Proud ako sa'yo. Natigilan si Bea. Ha? Hindi ka nagpadala sa galit. Excuse me? Ngumiti siya. Hindi ibig sabihin hindi kita gustong sakalin. That's comforting. Pero may mga anak tayo. Lumambot ang mukha niya. Mas malaga sila kaysa sa ego ko. Dahan-dahang inawakan ni Vincent na kamay niya. That's why I love you. Napatigil si Bea. Biglang natahimik ang paligid. Ano? Napakurap si Vincent. Para ngayon lang niya napagtanto ang sinabi. I said, I heard you. Tahimik. Bea, don't. I'm not asking for anything. Then, bakit ba sinabi? Because it's true. Napayuko siya. Vincent, I love you. Diretso. Walang palikoy. Hindi ko alam kung kailan bumalik. Lumapit siya. Or maybe, never nawala. Damasa mga mata ni Bea. Ang daya mo. Why? Kapag ganito ka magsalita, nakakalimutan kung gusto kitang batukan. Ngumiti siya. Then, don't remember. Napatawa si Bea. Yabang. But you smiled. Shut up. Hinila siya ni Vincent palapit. Hindi siya tumanggi. Marangay nalikan nito noon niya. At sa kampis niya, napatingin siya. Diyan lang. Napatas ang kilay ni Vincent. Are you complaining? Hindi. Sure? Vincent. Bea. Ano? Bigla siyang hinalikan ni Vincent. Mas madiin, mas matagal. Napahawak si Bea sa dibdib niya. Nang maghiwalay sila, pareho silang hinihingal. Happy? Bulong nito. Namumula si Bea.
Pwede na. Pwede. 7 out of 10. Napangisi si Vincent. Challenge accepted. Hoy! Muli siyang hinalikan. Gabi na makauwi sila. Tulog ng mga bata. Tahimik ang bahay. Nasa kusina si Bea. Umiinom ng tubig. Lumapit si Vincent. Medicine? Tumango siya. Already took it. Sure? Yes, Daddy. Napatas ang kilay niya. Daddy? Daddy ng triplets. Lumapit siya. Kala ko may bagong meaning. Tinulak siya ni Bea sa dibdib. Maniac. I didn't say anything. Face mo nagsabi. Tumawa siya. Matagal silang nagkatitigan. Bea, May tanong ako. Ano? if everything was different, Huminga siya. kung hindi tayo pinag-iwalay, Tahimik si Bea. do you think we'd still be together? Mahabang katahimikan. Siguro. Siguro? Baka naghiwalay din tayo dahil sa sungit mo. Ngumiti siya. Or dahil sa bibig mo? See? Pareho silang natawa. Pero unti-unting naging seryoso. Vincent, Yes. takot ako. Lumapit siya. Sa treatment? Tumango. At sa atin. Why? Dahil mas masakit kapag naniwala ulit ako. Hinawakan niyang kamay ni Bea. Then, don't believe my words. Napatingin siya. Believe what I do. Mahina ang boses niya. Stay long enough to see. Napalunok si Bea. Paano kung mawala ako? Biglang tumigas sa mukha ni Vincent. Don't. Vincent, Don't say that. reality no. Hinawakan niya ang mukha ni Bea. Hindi mo pwedeng sabihin na parang tapos na. Hindi ko naman kasi hindi pa. Namasa ang mata niya. Hindi kita nahanap para mawala ka ulit. Napaluha si Bea. At kung sakaling walang sakali, At tikis ng ulo mo. mana sa mga anak natin. Napatawa siya sa gitna ng luha. Hinila siya ni Vincent sa yak. Matagal, mainit. Tahimik. At sa gabing yon, walang galit. Walang sisihan. 2 taong pagod lang. 2 pusong gustong maniwala ulit. Na maghiwalay sila, pinunasan ni Vincent ang luha niya. Matulog ka na. Bossy. Yes. Basungit. Still here. Napangiti si Bea. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito. At siya naman ang humalik. Hindi mabilis, hindi pa bigla-bigla. Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi. Nang lumayo siya, nakaawang ang labi ni Vincent. 8. Napakunot ang noon nito. What? 8 out of 10. Napahalakhak siya. Bea. Good night. Tumalikod siya. Ngunit hinila siya ni Vincent pabalik. Hindi pa tapos ang reading. Vincent, natawa silang dalawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, magkatabi silang natulog na walang pader ng galit sa pagitan nila. Kinabukasan, may appointment si Bea sa ospital. Hindi ako sasama? Tanong ni Vincent. No, I want to. I know. Then why? Tinuro niyang triplets. Parent-teacher meeting. Napatras si Vincent. Me? Yeah. Alone? Yeah. Bea, Ngumiti siya. Daddy training level 2. I have a board meeting. Cancel. Bea, 7 years kang absent. Tinapik niya ang balikat ito. Makeup class. Makalipas ang 2 oras, nakaupo si Vincent sa classroom. Sa kanan niya, mga nanay. Sa kaliway, mga tatay. Sa gitna, si Javier. Daddy! what? Kapag sinabi ni teacher na madaldal ako, fake news ah. Napatingin si Vincent. Why? Kasi minsan lang ako nagsasalita. Define minsan. Every 5 minutes. Napapikit siya. Lumapit ang teacher. Mr. Del Rio? Yes. Her son Javier is very bright. Ngumiti si Vincent. Thank you. But, nawala ang ngiti. He talks a lot. Napatingin siya kay Javier. Fake news. Pulong nito. Napakagat sa labi si Vincent. Also, Silas got into an argument. What? May bata nagsabi po na wala silang tunay na daddy. Tumigas sa mukha ni Vincent. Lumipat si Silas. Sorry,
Did you hit him? No. Good. Tinula ko lang. Napahawak si Vincent sa noo. And Isla? Ngumiti ang teacher. Perfect. Lumabas si Isla. Sinumbong ko po silang dalawa. Napatawang ibang magulang. Napailing si Vincent. Great. Paglabas sila ng school, tumawag si Bea. Hello? Kumusta? Fine. Sure? Yes. Bakit parang traumatized ka? Your children are exhausting. Our children. Right. Narinig niya ang tawa ni Bea. Napangiti siya. Bea, proud ako. Sa? Nakinaya mo to ng 7 taon. Natahimik siya. Vincent, hindi ko alam paano mo ginawa. Mahina ang sagot ni Bea. Wala akong choice. Now you do. Meaning? You have me. Tahimik. At kahit nasa kabilang linya, narinig niya ang paghinga ni Bea na bahagyang nanginginig. Uwi ka na. Miss mo ko? No. Liar. Vincent, love you too. Pinatay nito ang tawag. Napanganga si Bea sa kabilang linya. Puisit. Pero nakangiti siya. Makalipas ang 2 araw, dumating ang investigador. Sir, ma'am. Inilapag nito ang folder. We found the original medical records. Napakunot ang noo ni Bea. Medical? Tumingin si Vincent. Whose? Miss Bea's. Namutla si Bea. Ano? Binuksan ang folder. 7 years ago. Pregnancy records. Ultrasound. Doctor certification. At isang notarized document. Kinuha ni Vincent. What is this? Binasa niya. At unti-unting nagbago ang mukha niya. Bea, what? This says, napakurap siya. My mother received proof of your pregnancy before I left the country. Namutla si Bea. What? 3 days before. Tahimik, parang sumabog ang lahat. Before you left? Yes. So, nanginginig ang boses ni Bea. Alam na niya? Yes. Hindi makapagsalita si Bea. Si Vincent naman ay maputla sa galit. May iba pa, sir. Naglabas ang investigador ng audio file. Former household manager recorded a conversation. Pinatugtog. Boses si Regina. Malinaw. Hindi dapat malaman ni Vincent na buntis sa babaeng yun. Kapag nalaman niyang triplets, hindi na siya alis. Tahimik. Sumunod ang isa pang boses. Pero mama, paano kapag nanganak? Bayaran ng pamilya, ilayo sila. Kapag nakabalik si Vincent, sasabihin nating sumama sa ibang lalaki si Bea. Nanigas si Vincent. Si Bea hindi huminga. Pinatay ang recording. Tahimik ang buong silid. Sir, lumabas ang investigator. Naiwan silang dalawa. Lumapit si Bea sa bintana. Hindi umiiyak. Mas nakakatakot. Bea, alam niya. Yes. Bago ka umalis. Yes. Alam niyang anak mo sila. Yes. Bigla siyang at pinili pa rin niyang gawin yun. Tumulo ang isang luha. Hindi gumalaw si Vincent. I will handle her. No. Bea, no. Lumapit siya. Kasama ako. Your health. Huwag mong gamitin ang sakit ko para patahimikin ako. I am protecting you. Then stand beside me. Natahimik siya. Not in front. Napatingin si Vincent. Not behind. Lumapit si Bea. Beside me. Tumango siya. Okay. Kinabukasan, nagkaroon ng emergency family meeting sa Del Rio Mansion. Naroon ang ilang board members, relatives, lawyers at si Doña Regina. Pagpasok ni Bea at Vincent, tumahimik ang lahat. Why is she here? Tanong ni Regina. Ngumiti si Bea. Good morning din po. Vincent, umupo siya. Let's begin. Anong ibig sabihin nito? Inilapag niya ang folder. 7 years. Namutla si Regina. Excuse me? Today, tumayo si Vincent. We're going to discuss what 7 stolen years cost. Tahimik. Kinuha ni Bea ang remote. Pinatugtog ang recording. Narinig ng lahat. Hindi dapat malaman ni Vincent ang buntis sa babaeng yon. Namutla ang buong silid. Stop that! Sigaw ni Regina. Hindi pinatay ni Bea. Tinapos niya. Pagkatapos, tahimik.
You recorded me illegally. Ngumiti si Bea. Hindi ako. Napatingin si Vincent. Former employee. Vincent, listen. No. Lumapit siya. I listened to you for years. Tubigas sa mukha niya. Now you listen. Napaiyak si Regina. Ginawa ko yun dahil ayoko masirang kinabukasan mo. Kinabukasan? Napatawa siya. You stole my children. Hindi! You stole my chance to see them born. Napahiyaw siya. You stole their first steps. Tahimik ang lahat. You stole every birthday. Namumula mga mata niya. Every Christmas. Basag na ang boses. And you made me hate the woman I loved. Napaiyak si Bea. Vincent, tumingin siya sa ina. Effective immediately. Inilapag niya ang dokumento. You are removed from every executive role in Del Rio Holdings. Nagkagulo. You can't do that. I already did. I'm your mother. Yes. Mahina ang boses niya. And that's the only reason I'm not destroying you the way you destroyed us. Tahimik. Lumapit si Bea. Hindi namin gustong pera mo. Tumingin si Regina. Then what? Katotohanan. Matatag ang boses niya. At accountability. Bea, huwag mo kong tawagin na parang may karapatan ka pa. Tahimik. Hindi ako humihingi na sorry para sa sarili ko. Tinuro niyang pinto. Nasa labas ang 3 apo mong 7 taon mong pinagkaitan ng ama. Namutla si Regina. Hindi ko kayang exactly. Tumango si Bea. Kaya hindi kita mapapatawad ngayon. At tumalikod siya. Hindi sumigaw, hindi nanakit, hindi nang insulto. Pero sa unang pagkakataon, si Doña Regina ang naiwan sa malaking mansyon, mag-isa. Habang ang pamilyang pilit niyang pinaghiwalay, sabay-sabay na lumabas. At sa labas, sinalubong sila ng 3 batang tumatakbo. Daddy! Mommy! Napangiti si Vincent. Hinawakan niyang kamay ni Bea at mahigpit niya yung pinisil. Beside you. Pulong niya. Napatingin si Bea. Always? Tumango siya. Always, sir. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Bea sa ospital para sa panibagong serye ng test. Kasama niya si Vincent. At dahil ayaw pumayag ng triplets na maiwan, kasama rin 3. Mommy, sabi ni Javier habang nasa waiting area sila. Bakit ang daming doktor? Para malaman kung gaano ka kaganda. Napakunot ang noo ni Silas. Hindi ba salamin lang yung kailangan doon? Natawa si Vincent. Good point. Tinapunan siya ni Bea ng tingin. Kanino ka kakampi? Sa katotohanan. Wrong answer. Lumapit si Isla at hinawakan ng kamay ng ina. Mami, masakit ba ang test? Ngumiti si Bea. Konti lang. Pwede ako sumama? No, baby. Bakit? Baka ikaw pa yung turukan. Mabilis umatras si Isla. Okay, dito na lang ako kay Daddy. Napahalakak si Vincent. Brave girl. Selective brave. Napailing si Bea. Ngunit ang tawagan ng pangalan niya, nawala ang ngiti. Napansin agad ni Vincent. Lumapit siya. I'll come with you. Hindi pwede. Why? Procedure room. Then I'll wait outside. Vincent, What? hindi mo kailangang bantayin ako bawat segundo. Yes, I do. Hindi ako bata. I know. Hinawakan niyang kamay nito. But you're scared. Natahimik si Bea. Napayuko. At dahil alam ko matigas ang ulo mo, Bahagyang umiti si Vincent. I will be scared with you. Napatingin si Bea. At sa simpleng linyang iyon, parang may kung anong natunaw sa loob niya. Dahan-dahan niyang pinisilang kamay nito. Okay. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas ang doktor. Mr. Del Rio? Agad tumayo si Vincent. How is she? She's stable. Napabuntong hininga siya. But Nanlamig ang katawan niya. there's a complication. Nawala ang kulay na mukha niya. What kind? Kailangan na nating simula ng more aggressive treatment. Soon? As soon as possible. Napapikit si Vincent. Success rate. Tahimik ang doktor. Depende sa response ng katawan niya. Hindi sapat. Doc, yes? Give me a number. Nag-atubili ito.
Hindi kami nagbibigay ng exact guarantee. Then give me your best estimate. Napatingin ng doktor sa kanila. Malaki pa rin ang chance niya. Napabuntong hininga siya. But she has to fight. Napatingin si Vincent sa glass window. Nakahiga si Bea. Maputla. Pero nakangiti habang kinakausap si nurse. Typical Bea. Kahit nahihirapan, joke pa rin. At doon na pagtanto ni Vincent. Hindi ang sakit ang pinaka kinatatakutan ni Bea, kundi ang posibilidad na iwan ng mga anak. Nang makauwi sila, tulog ng triplets. Nasa veranda si Bea. Tahimik, lumapit si Vincent. Di ka pa natutulog? Hindi. Why? Iniisip ko, That sounds dangerous. napatingin siya. Trying to be funny? Yes. 2 out of 10. Harsh. Umupo siya sa tabi nito. Tahimik. Maya-maya, nagsalita si Bea. Vincent, kapag may nangyari sa akin, tumigas agad ang mukha niya. No. Pakinggan mo. No. Vincent, Bea. tumingin siya diretso sa kanya. Please. Napapikit si Vincent. Huminga ng malalim. Fine. Kapag may nangyari sa akin, huwag mong pababayaan ng 3 ha. Napatingin siya. Never. Si Silas, tahimik yan kapag nasasaktan. Tumulo ang luha ni Bea. Huwag mong hayaang kimkimin niya ha. Tumango si Vincent. Javier, napangiti siya. Madaldal yan kapag kinakabahan. Napatawa si Vincent na mahina. I noticed. At si Isla, nabiyak ang boses niya. Mahilig matulog na nakahawak sa kamay ko. Napaluha si Vincent. Bea. Promise me, stop. Promise me na hahawakan mong kamay niya. Lumuhod si Vincent sa harapan niya. Hinawakan ng 2 kamay nito. Listen to me. Namumula mga mata niya. I will promise that I will hold 3 of them. Napahikbi si Bea. But you're going to be there too. Hindi mo alam, no. Hinawakan niya mukha nito. Hindi ka alis nang hindi mo ko inaaway hanggang 80. Napatawa si Bea sa gitna ng luha. 80? Yes. Baka ikaw unang mamatay sa stress. Then sabay tayo. Tinapik siya ni Bea sa dibdib. Baliw. Ngumiti siya. That's my girl. Natigilan si Bea. Your girl? Yes. Since when? Since you kissed me. Excuse me, ikaw ang unang... Shh. Hinila siya ni Vincent sa yakap. At sa pagkakataong yon, hindi na nakipagtalo si Bea. Kinabukasan, nagising si Bea sa kakaibang ingay sa kusina. Aray! Daddy! Fire! Biglang bumangon si Bea. Anong nasusunog? Tumakbo siya palabas at naabutan si Vincent na may apron, si Silas na may hawak na spatula, si Javier may takip ng kaldero sa ulo, at si Isla may harina sa buong mukha. Napahinto si Bea. What? Tahimik ang lahat. Vincent smiled awkwardly. Breakfast. Napatingin siya sa kawali. Itim ang itlog. Breakfast? Yes. Para kanino? Sa'yo. Napatingin si Bea sa sunog na tinapay, sa itlog, sa hotdog na parang dumaan sa gera. Vincent? Yes? Gusto mo ba akong patayin bago pa ang treatment? Tawanan ng mga bata. Daddy kasi sabi lutuin daw niya lahat. Sigaw ni Javier. I was trying. Trying to burn the house? Bea. Lumapit si Isla dalang isang balita plate. Mami, ito gawa ko. May pancake, hindi bilog, mukhang mapa ng Pilipinas. Napangiti si Bea. Ang ganda. Really? Yes. Daddy said mukha raw dinosaur. Napatingin si Bea. Vincent? Traitor. Humagikik ang bata. Umupo si Bea sa mesa. Okay. Kumuha siya ng tinidor. Susubukan niyang itlog. Wait. Hinawakan ni Vincent ang kamay niya. What? Maybe don't eat that. Bakit? I value your life. Napahalakak si Bea. At yun mismong gustong marinig ni Vincent. Ang tawa niya. Tunay, hindi pilit. Pagkatapos ng almusal, inilabas ni Javier ang isang malaking karatolina. Nakasulat, Operation Pasayahin si Mommy. Napatas ang kilay ni Bea. Ano to? Si Silas ang nagbasa.
Rule number 1, bawal malungkot. Impossible. Rule number 2, bawal umiyak. Mas imposible. Rule number 3, dagdag ni Isla. Kailangan yakapin si Daddy kapag malungkot. Napatingin si Bea kay Vincent. Gumisi ito. I didn't write that. Sure? Maybe I suggested. Tumayo si Bea. Then may rule number 4 ako. Ano? Tanong ng triplets. Kailangang hugasan ni Daddy lahat ng plato. Nawala ang ngiti ni Vincent. Wait. Rule approved! Sigaw ni Javier. Majority wins! Sabi ni Silas. Napahawak sa noo si Vincent. Democracy's overrated. Bago simulan ng treatment, nagpasya si Vincent na dalhin si Bea sa isang tahimik na beach resort. Isang gabi lang. Ang triplets ay naiwan kay Adrian at sa nanny. Hindi ako kampante. Nasa balcony si Bea habang nakatingin sa dagat. Why? 3 bata kay Adrian. Doktor siya. Hindi ibig sabihin kaya niya si Javier. Napatawa si Vincent. Fair point. Lumapit siya mula sa likod. Naramdaman ni Bea ang mga braso nito na dahan-dahang pumalibot sa bewang niya. Hindi siya umiwas. Anong ginagawa mo? Enjoying the view. Dagat nasa harap. I wasn't talking about the ocean. Napailing si Bea. Corny. Still blushing. Mainit. Nighttime. Humid. Ngumiti si Vincent. Dahan-dahan niyang ipinatong ang baba sa balikat ito. Miss this. Natahimik si Bea. Me too. Bahagya siyang napalingon. Nagtagpong kanilang mga mata. Walang biro, walang galit. Dahan-dahang umarap si Bea. Hinawakan ni Vincent ang pisngi niya. You're beautiful. Alam ko, napatawa siya. Of course. Sayang naman kung pagpapakipot ako. Never your strength. Vincent, Yes. halikan mo na lang ako bago pa kita masuntok. Hindi na niya pinaghintay. Hinalikan niya si Bea. Mahina muna. Pagkatapos ay mas malalim. Mas matagal. Kumapit ang kamay ni Bea sa batok niya. Hinila siya palapit. 7 taon ng pangungulila ang tila bumalik sa bawat dampi. Nang maghiwalay sila, magkadikit pa rin ang noo nila. Bea. Are you sure? Alam niya kung anong tinatanong. Tumangos si Bea. Hindi ako fragile. I know. And I don't want tonight to be about fear. Hinawakan niyang kamay ni Vincent. Gusto kong maalala na buhay ako. Dahan-dahang hinalikan ni Vincent ang noon niya. Pagkatapos ang pisngi. At muli ang nabi. Walang pagmamadali. Walang pagpipilit. Tanging 2 taong matagal nang pinagkaitan ng pagkakataong mahalin ang isa't isa nang walang nakikialam. At sa gabing yun, hindi sila bumalik sa nakaraan. Gumawa sila ng bagong alaala. Kinabukasan, nagising si Bea na nakasandal sa dibdib ni Vincent. Nakatitig ito sa kanya. Ano? Nothing. Creepy. I'm appreciating. 5 minutes ka na nakatingin. Worth it. Napangiti siya. Good morning. Good morning. Tahimik hanggang sa sinabi ni Vincent. 10. Napakunatan noon niya. Ha? Last night. Nanlaki ang mata ni Bea. Vincent? Tumawa siya ng malakas. Sinampal siya ni Bea ng unan. Manyak! You started the rating system. Halikan niyo ni-rate ko. Exactly. Baliw. Tawa ng tawa si Vincent habang sunod-sunod siyang hinahampas ng unan. At iyon ang isa sa pinakamagaan na umaga ng buhay nila. Dumating ang unang araw ng treatment. Tahimik si Bea. Tahimik din si Vincent. Mas tahimik kaysa karaniwan. Vincent, pwede kang huminga. I am breathing. Parang hindi. Nasa hospital room sila. Hawak niyang kamay ni Bea. Mahigpit. Mas kinakabahan ka pa sa akin eh. No. Liar. Yes. Napangiti si Bea. Mas cute ka kapag takot. Bea. Sorry. Pumasok ang nurse. Ready na po tayo. Biglang humigpit ang hawak ni Vincent. Napatingin si Bea. Hey, What? look at me. Tumingin siya. Hindi ako pupunta kung saan. Promise? Ngumiti si Bea. Promise. Nagulat siya. Dahil ngayon, si Bea naman ang nangako. Lumipas ang ilang oras, nasa hallway si Vincent kasama triplets. Daddy?
Mahina ang tanong ni Isla. Okay si Mommy? Yes. Sure? Yes. Di ka ba naglalay? Napatingin siya. Hindi niya kaya magsinungaling. Takot ako. Natahimik ang tatlo. Lumapit si Silas. Hinawakan niyang kamay niya. Okay lang. Napakurap si Vincent. Ano? Sabi ni Mommy, okay lang matakot. Napayuko siya. Pero nandito ka pa rin. Parang may pumiga sa puso niya. Lumuhod si Vincent. Niyakap ang tatlo. Andito ako. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. Mr. Del Rio. Tumayo si Vincent. May kakaibang ekspresyon ng doktor. What happened? Nagkaroon ng reaction. Nanlamig siya. Is she okay? We're stabilizing her. Can I see her? Not yet. What do you mean not yet? Sir, I need to see her. Daddy! Mahina ang boses ni Isla. Napalingon siya. Takot ang mga bata. Agad siyang kumalma. Lumuhod siya. Sorry. Huminga ng malalim. Mommy's okay. Ngunit habang sinasabi yun, hindi siya sigurado. Makalipas ang halos 1 oras, pinayagan siyang pumasok. Nakahiga si Bea. Maputla, mahina. Lumapit si Vincent. Hey, Dahan-dahang dumilat si Bea. Hi. Napaluha siya. don't ever do that again. Mahina itong tumawa. Next time, sabihin ko muna. Bea, Sorry. Hinawakan niyang kamay nito. Takot at takot ako. I'm still here. Yeah. Bumalik siya sa kamay niya. And you're staying. Napangiti si Bea. Bossy. Very. Habang nagpapagaling si Bea, dumating si Attorney Mateo. May update. Napatingin si Vincent. About my mother? Yeah. Inilapag niya ang folder. May attempt na mag-transfer ng assets. Napakunot ang noo ni Vincent. To whom? Shell companies. Why? Possible protection against civil claims. Natawa si Bea mula sa kama. Aba, napatingin sila. Akala niya siguro tapos na. Bea, rest. Rest later. Umupo siya. Anong options? Civil action, corporate investigation, possible criminal complaint. Tahimik si Vincent. Tumingin kay Bea. Your call. Nagulat si Bea. Ako? Yes. Bakit? Because this isn't just about me. Lumapit siya. This is about what she did to you. Tahimik si Bea. Pagkatapos umili. I don't want revenge that destroys everyone. Napakunot ang noo ni Mateo. Then, Accountability. Tumingin siya kay Vincent. remove her access to company funds. Done. Freeze questionable transfers legally. Possible. Sabi ni Mateo. Then investigate every transaction. Tumango ito. And if may crimes, Huminga si Bea. Let the law decide. Napangiti si Vincent. no public humiliation. No. Surprised. Napataas ang kilay niya. Gusto mo bang gawin kong live stream? Napatawa si Mateo. Definitely feeling better. Ngumiti si Vincent. That's my girl. Your girl ulit? Yes, Bayaran mo muna yung hospital bill. already did. Natahimik siya. Yabang. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Doña Regina sa ospital. Mag-isa, walang driver sa loob, walang assistant, walang alahas. Simple. Pagkakita niya kay Bea, huminto siya. Pwede ba kitang makausap? Napatingin si Bea kay Vincent. It's your choice. Tahimik. 5 minutes. Lumabas si Vincent. Naiwan silang dalawa. Umupo si Regina. Hindi agad nagsalita. Hanggang sa... I'm sorry. Tahimik si Bea. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ko. Good. Napayo ko si Regina. Deserve ko yun. Natahimik si Bea. I thought I was protecting my son. By destroying his family? Yes. Napapigit si Regina. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Tumulo ang luha nito. I judged you. Because I wasn't rich? Yes. Because I wasn't from your world? Yes. Because you thought your son could do better? Napaiyak si Regina. Yes. Tahimik. And now,
Tumingin ito kay Bea. Now I know he couldn't. Natigilan si Bea. You gave him something money couldn't. Napatingin ito sa hallway kung saan naroon ang triplets. Family. Tumulo ang luha ni Bea. 7 years. I know. Hindi mo maibabalik. I know. Hindi kita mapapatawad agad. Tumango si Regine. I know. Huminga si Bea. But, napatingin ito. Kung gusto mong makilala mga apo mo, namutla si Regina. You earn it. Napahikbi ito. Really? No shortcuts. Yes. No gifts para bilhin sila. Yes. No manipulation. Never again. Kapag nagsinungaling ka ulit, Bea. Yes. Pwede mo akong palayasin personally eh. Napatawa si Bea na mahina. Deal. Lumabas si Regina. Naghihintay si Vincent. Mama, napatingin ito. I'm sorry. Hindi agad sumagot si Vincent. Lumapit ito. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako. Tahimik. Pero gusto kong subukang maging mas mabuting ina. Namasa ang mga mata ni Vincent. Start with being a better grandmother. Tubango si Regina. At sa unang pagkakataon, niyakap niyang anak. Hindi perpekto, hindi pa buo. Pero simula. Makalipas ang ilang buwan, malaki ang improvement ni Bea. Hindi pa tapos ang treatment, pero mas malakas na siya. Isang hapon, tinawag siya ng triplet sa garden. Mommy! Bakit? May surprise! Napakunot ang noon niya. Kapag may nasira kayo, sabihin niyo na. Wala! Lumabas siya at natigilan. May simpleng string lights, flowers at sa gitna, si Vincent. Naka-white polo, nakangiti. Anong ginagawa mo? Bea Montero. Napahawak siya sa bibig. Oh no! Lumuhod si Vincent. Nagsigawan ng triplets. Yay! Tumahimik kayo! Natawa si Bea habang umiiyak. Kinuha ni Vincent ang maliit na kahon. 7 years ago, I lost the chance to choose you. Namasa mga mata niya. This time, no one gets to choose for me. Binuksan ang kahon. Simple ngunit eleganteng singsing. Bea, napahikbi siya. I can promise a perfect life. Ngumiti si Vincent. Lalo na dahil kasama si Javier. Daddy! Reklamo ng bata. Natawan lahat. But I promise I'll stay. Tumulo ang luha niya. Sa good days, Vincent, sa bad days. Hinawakan niyang kamay nito. Sa treatment, napaiyak si Bea. Sa recovery, humina ang boses niya. And for every year we were robbed, napangiti siya. I want to spend the rest of my life giving you better ones. Tahimik. Bea Montero, huminga siya ng malalim. Will you marry me? Umiyak si Bea. Mami, sagot! Bulong ni Isla. Wait, ang tagal! Reklamo ni Javier. Tumawa si Bea. Tumingin kay Vincent. May condition. Natawa siya. Of course. Walang DNA test bago ang kasal. Napahalakak si Vincent. Deal. At ikaw yung maghuhugas ng plato. Bea. Yes or no, Daddy? Napabuntong hininga siya. Fine. Ngumiti si Bea. Then yes. Yes. Tumayo si Vincent. Yes! Hinila niya si Bea sa yakap. Nagsisigawan ng triplets. At nang halikan niya ito, narinig niya si Javier. Evidence number 3. Nagiwalay sina Bea at Vincent. Javier? Tumakbo ang bata habang tawan-tawa. Isang taon na lumipas, nakatayo si Bea sa harap ng salamin. Simple ang wedding gown. Elegante, hindi enggrande. Pero maganda. Lumapit si Isla. Mommy? Yes? Pretty ka. Napangiti siya. Mas pretty ka. Daddy, iiyak? Hindi yun umiiyak. Bumukas ang pinto, sumilip si Javier. Umiiyak na! Napahalakak si Bea. Sa garden ceremony, nakatayo si Vincent sa altar. Kasama sina Silas at Javier. At oo, namumula mga mata niya. Daddy, bulong ni Silas. Umiiyak ka? No, may luha, pawis, sa mata. Napatingin si Vincent. Ngumisa si Silas. Advanced. Napatawa siya. Mana talaga sa mami niyo. Biglang nagsimla ang music. Lumabas si Bea.
at parang tumigil ang mundo. Hindi nakita ni Vincent ang mga tao. Hindi nakita ang decoration. Si Bea lang. Ang babaeng minsan niyang nawala. Ang babaeng hinanap niya ng huli. Ang babaeng muntik niyang mawala ulit. At ngayon, naglalakad ito papunta sa kanya. Nang makarating si Bea sa altar, bulong ni Vincent. You're beautiful. Gumiti siya. I know. Napatawa siya. Of course you do. Nang oras na ng vows, si Vincent ang nauna. Bea, Huminga siya. I wasted years believing lies. Tumulo ang luha niya. But you spent those same years protecting our children from my absence. Napaiyak si Bea. You never taught them to hate me. Humina ang boses niya. You gave me a place in their hearts even when I didn't deserve one. Napahikbi siya. So today, Hinawakan niyang kamay ni Bea. I don't promise to repay you. Napatingin ito. Because love isn't that. Tahimik ang lahat. I promise to choose you. Every day, even when you're stubborn. Napatas ang kilay ni Bea. Nagkatawa na ng mga tao. Even when you threaten me with a sandok. Mas malakas ang tawa. At lalo na kapag hindi ka naniniwalang masarap ako magluto. Hindi talaga. Bulong ni Bea. Natawa ang lahat. Ngumiti si Vincent. I love you. Napaluha si Bea. My turn? Yes. Huminga siya. Vincent. Totoo. Naging galit ako. Naging bitter. At maraming beses gusto kitang sapakin. Tumawa ang lahat. Pero sa likod ng galit, nanginginig ang boses niya. Hindi pala talaga na walang pagmamahal. Napaluha si Vincent. Akala ko ang pagiging matatag ay ibig sabihin, kaya kong gawin lahat mag-isa. Umiling siya. Hindi pala. Ang tunay na tapang, hinawakan niyang kamay nito, ay minsan pagpayag na may magmahal sa iyo habang natatakot ka. Tahimik. At salamat. Napaiyak siya. Dahil nang dumating ang pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Pinisil niyang kamay nito. Hindi mo ko sinagip. Napakunatan noon ng ilan, ngumiti si Bea. Tumabi ka lang. Napaluha si Vincent. And that was exactly what I needed. By the power vested in me, Ngumiti ang officiant. you may now kiss the bride. Ngumisi si Vincent. Finally, Hoy! Hinila niya si Bea at hinalikan. Nagsigawan ng mga bisita. At higit sa lahat, ang triplets. Pagkatapos ng halik, sumigaw si Javier. 11 out of 10. Namutla si Bea. Javier! Halos mahulog sa kakatawa si Vincent. Where did he learn that? Tinapunan siya ni Bea na masamang tingin. Sa'yo! Vincent! Yes, love. Nasaan ang anak mo? Lumabas si Vincent mula sa kusina. Which one? Yung pinakamakulit. That's not specific. Javier! Mula sa taas. Wala po ako! Napapikit si Bea. Lord! Tubawa si Vincent. Healthy na si Bea. Patuloy pa rin ang regular check-ups, pero stable. Mas malakas, mas masaya. At higit sa lahat, hindi na mag-isa. Lumapit si Vincent. Niyakap siya mula sa likod. Pagod? 3 teenagers in training. Correction. Hinalikan niya ang pisngi nito. 4. Napakunatan noon ni Bea. What? Tumingin si Vincent sa tiyan niya. Namutla si Bea. Vincent? Ngumisi siya. Don't look at me. Kasalanan mo. Excuse me? Team effort. Sinampal siya ni Bea sa braso. Manyak. Tumawa siya. Lumabas ang triplets. Anong meron? Nakangiting nilabas si Bea ang PT. Tahimik. Pagkatapos, Baby! Sabay-sabay silang nagsigawan. Niyakap siya ng mga bata. At sa gitna ng ingay, napatingin si Bea kay Vincent. 7 taon silang pinaghiwalay ng kasinungalingan. 7 taon ng sakit. 7 taon ng mga sandaling hindi na maibabalik. Pero natutunan nilang hindi nasusukat ang pagmamahal sa mga panahong nawala, kundi sa tapang na piliin ang isa't isa sa mga araw na natitira. Lumapit si Vincent. Happy? Napangiti si Bea. Very. Love me? Medyo. Bea? Tumawa siya. Fine. Hinalikan niya ang asawa. Mahal na mahal. At mula sa likod,
Napalingon silang dalawa. Si Javier, may cellphone, gumising. Evidence number 4! Javier! At muling napuno ng tawanan ang bahay. Ang bahay na minsang puno ng paghihintay. Ang bahay na minsang tahimik sa kawalan ng isang ama. Ngayon, puno na ng sigawan, puno ng kulitan, puno ng pag-ibig. At sa wakas, kumpleto na. Hindi lahat ng nawalang panahon ay maibabalik. Ngunit may kapangyarihan tayong piliing huwag hayaan ng sakit na nakaraan ang magnakaw pati sa ating kinabukasan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa matatamis na pangako. Nakikita ito sa pananatili, pagsasabi ng katotohanan, paghingi ng tawad, at sa araw-araw na pagpiling tumabi sa taong mahal mo kahit mahirap ang laban. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!